Good day to all aspiring civil engineers out there. By the way, I am Engineer J.S. Kaya, and sa video na to, ang topic natin is all about algebra. Before we discuss our module, let me give you a warm welcome first in this online community that will help you prepare for your civil engineering board exam. In this video, aside from the fact na kasama siya sa coverage ng ating board exam, importante din na madaanan natin or malaman natin itong topic na to because most of the principles, or if not most, some of the principles here ay magagamit natin pagdating natin sa mga advanced topics or advanced subjects na kasama din sa coverage ng ating board exam. So if you're ready, we'll start our discussion in a bit. Our first topic in this module is about set theory. So, define muna natin guys, ano ba tong set na to? So, say for example, meron tayong mga number dito. Let's say we have negative 5, we have negative 4, let's say we have 0, 1, and 3. So, each of these numbers guys, pwede natin to masabi na this is an element. And if this set, or sabihin natin, if this group of numbers is considered as a single data, we can call this as a set. So basically, if we define set, no, this is simply what? So set is just a collection, no? This is just a collection, or let us say gathering of elements. So in set theory, guys, we have two different types of set. So we have an infinite set and we also have a finite set. So, bali ang tinutukoy ng dalawang nun is ano ba? Ang tinutukoy nun actually is the size of the set or yung number of elements na meron sa kanya. So, kung infinite ang set, obviously di natin mabibilang kung ilang element meron tayo, di ba? So, kung finite naman ang set, so obviously kaya natin bilangin yan, di ba? So we can relate this term cardinality sa finite set. Ano ba tong cardinality na to or cardinality of a set? Okay. So actually ito, this refers to what? The number of member, no, number of member or elements in a set. Say for example, so itong mga number na to, consider natin siya as set S. So if we are about to get the cardinality of this, let's say n sub S, no, or absolute of S. So bibilangin mo lang guys, ilang member ba or ilang elements ba meron tayo dun sa set S. So obviously, no, this is just equal to 5. So yun po guys yung cardinality, no? So take note of these terms, element, set, and cardinality. So proceed naman tayo guys dito sa importanteng basic principles dito sa set theory. So unahin natin itong union and intersection. So i-define natin ito and differentiate. So gamit muna tayo dito ng dalawang arbitrary set. So represent natin yung set using Venn diagram. So say for example, ito yung set A and ilagay naman natin dito si set B. So kung pinapakwa sa atin guys yung union of sets, so in this example, kailangan natin kunin si A union B. So para makuha natin guys, itong A union B, actually this is a set, no? Set kung saan ang laman niya is what? So ang laman niya are sabihin natin, ang laman niya are what? Set of elements that are members of, so members of set A, members of set B. So kasama din dito guys yung alin. So take note of this word na or sa union, no? So kasama din dito yung elements that are members of both A and B. So kung titingnan natin dito sa Venn diagram and hanapin natin yung mga elements na to, actually makukuha natin itong A union B kapag ano. So kinuha natin itong elements na nandito sa set na to, which is ano ba to? So this is your set A only, no? Idagdag natin ito.
So, ito naman yung mga elements that are members of B only. And ito naman guys, yung elements that are members of A and B. So, basically, no? So, if we get union of sets, ang kailangan natin dito, or ang ginawa lang natin dito is actually, kinumbine lang natin yung elements ng dalawang set na yan. So, pwede mo rin yan gawin guys, kahit ilan pa yan, no? So, how about intersection of sets naman? So, ganun pa rin ang gawin natin, no? So, define natin using two arbitrary sets. So, let us say this is your set A, and dito naman si set B. So, kung kukunin natin dito guys, yung intersection ng dalawang set na to, let's say A intersection B, so kailangan naman natin kunin dito is what? Or ano naman yung laman ng set na to? So, bale itong A intersection B, this is the set that contains, o sabihin natin, this is the set of elements that are what? So, bale ang nilalaman ng set na to is, ayan, or are members of A and B. So, take note of this word na and pagdating dito sa intersection. So, kung titingnan natin guys dito sa Venn diagram, so yung mga elements na to that are members of A and B, so makikita natin dito sa portion na to. No? So, kung saan yung part ng A is also part ng B. No? So, bali itong area na to, or sabihin natin, yung mga elements na nasa portion na yan is your A intersection B. So, ano lang pala guys ang pinagkaiba ni intersection kay union? So, ganito, no? So, kanina, nung kumuha tayo ng A union B, ang kinuha natin is ano ba? Ang kinuha natin are the combined elements. No? So, pag kinuha naman natin itong A intersection B, so ang kailangan naman natin dito are the common elements. So, bali ito guys yung difference ng union and intersection. So, let's proceed naman to complement of a set. So, para ma-define natin ito, so let us consider isang set lang muna, no? So, let us say this is your set A. So, yung mga elements ni set A is yung nandito sa circle na to, no? So, yun yung elements ni A. So, what if, guys, pinakonsider sa atin yung mga elements na nasa labas ng set na to? No? Pinakonsider sa atin yung mga elements na nasa labas ng bilog na to. So, actually guys, no, ang tawag natin sa mga elements na nandito sa portion na to, this is actually the complement of, so in this case, complement of set A, no? This is your A complement. So, yung mga elements na nandito sa labas ng A, this is the complement of A. So, basically guys, if we define complement of A, or complement of set A, these are what? So, this is the set of elements. So, bali ang laman ng A complement is yung alin? Yung hindi member ni A, no? So, these are, or sabihin natin, elements that are not members of set A. So, ayan. So, what if sinama natin ito? What if sinama natin yung mga elements ni A and gusto ko makuha yung equivalent set niyan? So, actually guys, no? So, since in-enclose natin ito, no, yung mga elements na wala kay A, we can say that we have what? We have actually yung tinatawag nating universal set. So, ibig sabihin guys, dito sa universal set, kasama dito sa set A, pati yung mga member na hindi rin kasama sa A. So, basically, if we define universal set, this is what? Set that contains all the elements, no? So, this is the set that contains all elements or all objects.
So let us solve some problems in set theory. So for the first situation, so given universal set, so we have A, we have set B, and we also have set C. Okay, so bali ito yung mga pinapahanap, no? So for number 1, we have to find this A intersection B. So for number 2, so kailangan natin hanapin itong A union B. So for number 3, so ito naman si A intersection B intersection C. So and for number 4, we have to find this A complement union C. Okay, so solve natin itong number 1. So A intersection B. So again guys, pag intersection, ang kailangan lang natin is ano? Ang kailangan lang natin kunin dyan is the common elements of A and B, no? So ano ba yung common elements nilang dalawa? So 1, meron kay A, wala kay B. 4, meron kay A, meron din kay B. 5, so wala dito. 9, and ayan, wala din dito. So bali guys, nakita natin dito na ang common element lang dito sa dalawang set na to is 4. So pwede yan actually mangyari na sa set natin, iisa lang yung element. So this is a special set. So tawag natin dyan is a unit set. Okay. Sa number 2 naman, A union B. So ang gagawin naman natin dito is pag union of sets, kino-combine lang natin yung mga elements, no? So i-combine natin yung elements ni B and C or ni A and B. So we have, so sa A we have 1, 4, 5, and 9. So sa set B we have 2. So since nasulat na natin si 4, so di na natin isusulat ulit kasi di naman nagmamatter yan guys, no? Ang nagmamatter dito is yung identity ng bawat element. So sunod natin dito si 6. So ilagay natin dito si 8 and ilagay natin dito si 10. So kung gusto mo guys i-arrange ito, so okay lang naman kasi the same lang yan dito. So order of elements dito sa loob ng set, hindi yan nagmamatter din, no? Okay. So for number 3, A intersection B and intersection C. Common elements of these three sets, A, B, and C. So tingin na lang tayo dito kay A, no? Ito na lang yung gawin nating basis. So for set A, we have 1, wala kay B, wala din kay, ayan, meron kay C. So hindi sila common. Kailangan yung mga element dapat nasa loob ng A, B, and C, no? 4, meron kay A, meron din kay B, kaso lang wala kay C. So si 5, meron kay A, wala kay B, meron kay C. So hindi pa rin yung common, no? And then 9, so wala sa dalawang set na to, B and C. So bali guys, no? Kung kukunin natin itong A intersection B intersection C, walang elements tayo na, or walang element na makukuha tayo. So pwede ba yan? Ayan, actually pwede rin yan. So this is also a special set. So kung saan walang laman yung set, this is called an empty or null set. Okay. So for number 4, kailangan naman natin si A complement, no? Ayan, meron na tayong set C, wala lang tayong A complement. So based on the definition of complement of a set, say for example, kunin natin dito si A complement, ano ba yung nandiyan sa complement ng A? Actually, yung nandiyan is yung ano, yung elements na wala kay A pero nasa loob ng universal set, no? So ilagay natin dito yung wala kay A pero nandito sa universal set. So we have 2, we have 3, okay, so 6, 7, 8, and 10. So therefore, pag kinuha natin ito, so combine lang natin yung dalawa, no? Combine lang natin itong A complement and si C. So ilagay natin dito, we have 2, 3, 6, 7, 8, 10. So 1. So wag na natin ilagay ito kasi andi dito na siya. So si 3, ganun din. So si 5 and si 7 andi dito na rin. So this will be our A complement intersection C. So let's proceed to another problem. So dito sa topic na set theory,
So in this problem, guys, we have to get the equivalent set of the shaded portion. So bali guys, ang mga nasa choices. So for letter A, we have A complement union B. So for letter B, we have A intersection B. So dito si letter C. This is A complement intersection B. And for letter D, we have A union B complement. So bali guys, no, kung titingnan natin, itong shaded portion, so makikita nyo naman na part siya ng B, di ba? Part siya ng set B. So bali guys, so kita natin na parang binawasan lang natin yung B ng area na to or sabihin natin ng portion na to. Okay, kita natin guys na dyan sa portion na yan, nag-intersect yung dalawang set natin. Or we can say that this portion is equivalent to what? A intersection B. No? So kung wala lang sana sa kung wala lang sana ng choices, pwede na natin makuha yung equivalent set nito. No? So we can say that shaded portion is just equal to what? B minus A intersection B. So meron tayong choices, so gamitin natin yan, no? So for letter A, we have A complement union B. So ano ba tong A complement na to? So say for example, no, andi dito yung dalawang set natin. A complement, so this is, yung sabihin natin, this is your set A. While ito naman guys, yung set B. So bali ang A complement natin, yun yung elements na nasa labas ng set A, no? Pero nasa loob ng universal set. So bali guys, ito nakikita natin no, nasa labas ng circle na yan. So bali, yung B naman natin, pag ilagay naman natin dito si B, okay, so this is your A, ito naman si B. So si B naman is nandito sa circle na to. Okay. So bali makikita natin, pag kinumbay natin yung dalawang to, no? Ayan. Pag kinumbay natin yung dalawang to, ang madadagdag lang sa atin na elements is saan ba? Or saang portion ba? So actually guys, no, kita nyo to, wala sa atin or wala, hindi ito kasama dito sa A complement. This is your A complement. Pero andi dito siya sa, so this is your set B. So bali itong area na to, yan lang ang madadagdag dito, no? So ang concern natin is itong shaded portion na to. So obviously itong A na to, so hindi na kaagad ito yung sagot natin, no? So si letter B, ganun din. Kasi bakit? Alam na natin na, so hindi siya part ng shaded portion, di ba? So ito, so imposible na yung maging sagot natin. So for letter C, dalawang set pa rin ang involved. So we have A complement pa rin and then B. Ang pinagkaiba lang ngayon is, okay, so kailangan natin i-intersect yung dalawang set na yan. So bali pag intersection ang pinag-uusapan, again, kailangan natin is ano? Yung common area or sabihin natin, common elements between these two sets. Okay. Pag in-intersect natin itong dalawang to, o tingnan nyo na lang, no? By inspection, saan bang area guys mag-intersect yung dalawang set na yan? Okay. So, bali ito yung A, and then ito yung B. So, bali guys, so, itong portion na to na nakikita nyo, part siya ng B, di ba? Part siya ng B. Pag tiningnan natin, pinoject natin dito guys sa A complement, part din siya, di ba? Okay. So, bali guys, kung titingnan natin itong portion na to, or itong area na to, dyan mag-i-intersect yung dalawang set natin. No? So, ibalikan natin yung problem. So, equivalent set of the shaded portion, so kita natin na nag-match siya, di ba? So, ibig sabihin guys, ang final answer natin for letter C will be ito. A complement intersection B. So, for the next problem guys, so ganun pa rin, no? Kailangan pa rin natin kunin yung equivalent set ng shaded portion na to. So ngayon, ang gawin naman natin guys, so mag-focus tayo dun sa shaded portion lang, no? Okay, so unahin natin guys yung shaded portion kung saan. So familiar na tayo, no? Okay.
So, bali dito, makikita natin na nag-intersect si A and B. So, alam na natin ito, no, na this is equal to, or this is equal to A intersection B. So, ang concern na lang natin is itong shaded portion na to, no? So, pwede natin gawin dyan na, guys, is ganito, no? Halimbawa, dito pa rin yung dalawang set natin. This is your set A. Ito naman yung set B. So, yung shaded portion natin is dito. Ayan. So, bali itong unshaded portion, guys, ano ba yan? Ano ba itong unshaded portion na to? Actually, itong unshaded portion natin, this is your what? This is your A union B. So, ngayon, ang concern natin is yung elements na wala dito sa A union B. So, sabi natin kanina, pag kinukuha natin yung mga elements na wala dun sa set na kinukonsider natin, say for example, ang kinukonsider natin is itong unshaded portion na to, ang tawag natin dyan is what? Ang tawag natin dyan is complement. So, therefore, itong shaded portion pala na to, this is equal to what? A union B, complement. So, ngayon, ano ang gagawin natin para maka-arrive tayo dito sa shaded portion na to? So, bala ang gagawin lang natin, so kita mo guys, no? Itong area na to, which represents, ano ba? A intersection B. So, idadagdag lang natin dito, di ba? Ilalagay lang natin dito. So, pag nilagay natin yan dito, so kinumbine lang natin silang dalawang set, no? Yung dalawang set na to. So, therefore, mangyayari dyan, itong shaded portion na to, pwede nating sabihin na this equal to A union B complement union of A intersection B. So, ang tanong, pwede ba yan magkabaliktad? Say, for example, gawin ko itong A intersection B union of A union B complement. So, actually guys, itong dalawang to, these are equal, no? So, therefore, sagot natin dito, it's either ito. It's either ito, no? Or ito. So, let's proceed to another problem. So, in this problem naman, so we consider sets A, B, and C, and kailangan natin kunin is the equivalent set of this shaded portion. So, bali ito naman guys yung kailangan natin. So, bali guys, no, kung i-analyze natin, so yung shaded portion natin is actually a part of what? A part of intersection of two sets. Tingnan nyo. Dito, pati dito, no? And, dito sa gitna, nakikita natin na dyan sa portion na yan, nag-intersect si A, B, and C. So, ano kaya ang gagawin natin para makuha natin yung equivalent set na yan? So, focus tayo guys dun sa shaded portion. So, bali guys, kung makikita natin dito, sa portion na to, dito nag-intersect sino? Okay, dito nag-intersect si A and B. Okay, silagay natin dito, no? This is actually your what? A intersection B. So, bali guys, nakuha na natin ito. So, ang kailangan na lang natin i-add is ano ba? So, ang kailangan na lang natin i-add is, so, kung makikita nyo dito guys, na itong portion na to, ang kailangan na lang natin i-add is yung nandito sa portion na to. Tama ba? So, bali ito, this is actually equal to ano ba? So, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. So, ang alam natin, guys, itong portion na to, this is equal to ano ba? This is equal to B intersection C. And, itong portion na to, guys, na nakikita na, ayan, itong shaded na to, by blue, bali yan naman sino? Diyan nag-intersect si A, B, and C. So, bali guys, ito palang portion na to. Tanggalin ko to ha. Ito palang portion na to. This is equal to this. B intersection C minus A intersection B intersection C. So, para makuha natin guys, itong shaded portion na to, idadagdag pa natin ito namang shaded portion na to. So, bali makikita natin, part siya ng ano ba?
part siya ng intersection of set A and C. No? So, itong shaded portion na to, part siya ng A intersection C na binawasan lang natin nitong, ano ba tong set na to? So, actually, ito yan guys, no? This is your A intersection B intersection C. So, bali, no? Para makuha natin itong shaded portion na to, so, ang mga nasa choices kasi is, ano ba? Okay, may plus, may minus, no? So, walang union intersection. Kailangan natin i-add and i-subtract yung ibang set dito, no? So, para maka-arrive tayo dito, ang gagawin lang natin is, i-add lang natin ito, dito, and then dito, di ba? So, ano magiging equation natin dyan? So, this will be ano ba? So, itong shaded portion na to, this will be equal to A intersection B plus. So, ilagay natin dito, we have B intersection C. So, we also have A intersection C minus. Okay. So, A intersection B intersection C. And then dito, meron din. So, bali guys, this will be twice the number of elements, or sabihin natin, the elements in A intersection B intersection C. So, therefore, ang sagot natin, no, for this problem, no, for the equivalent set of the shaded portion will be ito. So, ang gusto ko lang i-emphasize sa inyo guys, no, ang union is not equal po yan dito sa plus sign na to, no?